So parang may speedometer siya na may GPS. Para makita natin yung mismong bilis niya, hindi siya bumabase sa ikot ng gulong. Bumabase siya sa global positioning natin. Para walang daya, lahat ng takbuhan natin walang daya. Okay, so what is the mga ka-hardcore? We are back and ipapakita ko lang sa inyo yung ating finished product. Medyo gabi na and ganyan talaga. Ipapakita ko yan ngayong gabi kasi para makita nyo mabuti kung ano yung itsura niya. So black siya pag sa unang tingin, black. Ayan o. And kapag nilapitan nyo siya, yan, ganyan na nangyayari. Yan pag nasisinaga ng araw. So meron siyang mga yan yung mga pa-criss-cross na yan, carbon fiber yan na ibinalagbag ko lang. Yan. Okay, so kitang-kita naman, di ba? So yung headlight niyan ay ganyan din. Ayun oh, shining shimmering din. Parang diamond, di ba? Ganyan yan kaganda kapag nasinagan. Ito rin, oh. Binagay ko lang ito. So, carbon fiber siya na merong pattern na pabalagbag, ganyan. Para bumagay doon sa upuan, sa likod. Yan. Black siya, dark. Hindi naman siya totally black, pero dark. Parang magnet ang kulay. Alam niyo yung magnet na kulay? Parang ganon. Ayan, oh. So, ito rin. Kasama rin yan. And itong bracket niya, kung napapansin nyo, ganyan lang yung bracket niya. Simpleng-simple, liit na liit yan. Para makasave tayo ng bigat. Tapos, may bracket na rin siya dito. Yan, ayun. Nasa T-post na kalagay. Para makasave ng bigat. Yan. So, ilalagay natin speedometer dito is something na speedometer kagaya nung kay Stoker na lumalampas ng 200 or Q-Star para real time na reading ng GPS makikita natin. Diyan na natin ilalagay. O kaya ay ilalagay natin yan ng cellphone holder, yung GPS, diyan natin ilalagay. So, may app tayo nun and ito yan. Testingin natin, ilagay natin dito. Yan. So, parang may speedometer siya na may GPS. Di ba? Para makita natin yung mismong bilis niya, hindi siya bumabase sa ikot ng gulong. Bumabase siya sa global positioning natin. Para walang daya, lahat ng takbuhan natin walang daya. Makita nyo mabuti. Ayan, di ba? Kaso may nalabas na ganyan, may ads. Yan. Ayan, so anyway, another thing is, as you can see, meron tayong X4 dito. Yung X4 na yan is, bubuin natin, pantrama. Tapos ituturbo natin yan. Yan, so yan yung ating X4. Kumuha ko ng ilaw para makita nyo mabuti. Yan. So kailangan natin yan, yung batalya na yan, tangke, at saka yung, mismong makina niya. Kasi, balak itong buhayin, itong X4 natin na to. Hindi kasi natin pwedeng ilabas sa labas, sa daan, kung mismong ganito ang itsura niya. Kung tutusin yan, no? Tingnan nyo mabuti. Oh. Ito yung ginawa natin dati. Hindi natin pwedeng ilabas sa labas yan. Ngayon, kailangan natin pagmukhaing tunay na motor. Lalagyan natin ng ilaw at lalagyan natin siya ng turbo. Kasi hindi tayo pwedeng mag-turbo kung katulad nitong motor na ito. Ito 2-stroke din to. Yan. Hindi natin pwedeng iturbo yan kasi naka-reed valve yan. Naka-reed valve. Kung reed valve yung ating ituturbo, sisingaw ng sisingaw yung power niya. Kaya instead na lumakas, lalong hihina. Yan. So kunin natin yan. Lahat ng pwedeng pakinabangan, swing arm, monoshock, gulong, lahat ilipat natin, buuin natin to. Yan. So may turbo na tayo dyan, medyo maliit lang. Ito kasi, kung makikita nyo, yan.
Ito kasi ay rotary. Ang rotary niya nandito sa parte na to. Yan. Kung rotary yan, malilimit yung kanyang pasok at labas ng hangin dyan sa rotary. Unlike dito, basta, yun na lang ang ating gagawin sa susunod. So bubuin natin yan, stock bore, stock stroke, stock na X4. Bubuin natin yan. Wala na tayong magawa sa buhay, kaya ang dami nating motor, ang dami nating, yun pa, si Stoker pa nasa loob. Yan, si Stoker, comeback niyan. Ang talagang matindi-tindi. Okay, so na-amaze lang ako dito sa ating pinaghirapan ng ilang araw. Kahit headlight lang kako. Kahit headlight lang ang ating maganda. Kasi katulad nito, ito criss-cross din. Ito hindi pa tapos. Yan. Binagay ko lang dito sa upuan. Pero syempre, gagawa pa rin tayo nito. Ito, gagawin pa rin nating hulmahan yan. Yan. Kailangan at least makasave tayo ng bigat. Yun lang. So, anyway, I think hanggang dito na lang muna. And siguro by next week, kapag naikabit na natin to, abang-abang kayo, pupunta tayo ng Calax. Magta-top speed test tayo sa Calax. Yan, magta-top speed tayo doon. And tingnan natin kung ilan ang aabutin ito. Ang target lang natin kahit 1 kilometro, 2 kilometro. Pag napatukod na natin ng 200 plus yun, okay na sa akin yun. 2 kilometro or 1 kilometro. Depende rin kung may ilagay pa natin ito. Kung hindi, edi sa GPS ng GoPro tayo magbabase. Ganda talaga ba? Nahabol ang liwanag ang kulay. Nag-iiba ang kulay. Carbon fiber naman. Anyway, so ayan, may nagtatanong din kung ano yan. Yung big bike na yan. So sa kanya na hindi ko yan inilalabas sa vlog ko kasi pan-trabaho ko yan, pan-service ko yan sa trabaho. Kaya ayun, hindi ko na muna inilalabas yan. Okay, so I think hanggang dito na lang muna. And abang-abang na lang kayo kasi itatap speed natin to. Sa mga gusto magpunta, so comment na lang kayo dito. Magko-comment din ako sa inyo, magre-reply ako sa inyo sa YouTube. Sa YouTube lang para malaman nyo kung matutuloy ba kami. Kami kasi may kasama akong isa, i-gauge namin to sa Ninja 650. I-gauge namin to sa Ninja 650 kay Crazy Moves Motovlog. Pero tapatan yun kung mailan din ako sa speedometer niya. At ayun, kung kaya ba natin ang Ninja 650, di ba? Unang-unang takbo pa lang, Ninja 650 na agad ang kalaban. So ayun lang. And I think hanggang dito na lang muna ulit, isang mabilisang vlog lang. So paki-like, comment, share, and subscribe na lang. Sa mga gustong magpunta dun sa Calax, gustong makita ito, mag-comment lang kayo dito sa post kong ito para ma-replyan ko kayo kung matutuloy tayo or hindi. Kasi hindi ako basta-basta makapag-release ng video kasi mahirap din ang panahon natin. Tsaka mahirap paanda rin ang isang motor na kulang-kulang. Ayun lang. At ganda speedometer natin. Sheesh. Bye-bye. Hihi.